po sa bawat isa. Good morning. Batiin nga po yung katabi ninyo. Good morning. Magandang umaga. Gwapo mo ngayon. Ang ganda mo ngayon. Ngayon lang po ba? Amen. Ayan. Tunay nga na napakabuti ng Diyos dahil nandito naman tayo. Okay, para magpurit, magpasalamat, sumamba sa ating Panginoon. Amen. At tunay nga, sabi nga, hindi tayo naparito para lamang, no, para lamang makinig, no, para lamang makita yung ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Nandito tayo, amen, para no, ma-spread, no, yung love na nararanasan natin, no, sa ating Panginoon. At tunay nga, ang lahat ng kanyang mga salita ay tumitimo sa ating mga puso at sa ating mga isip. Amen. Ayan, at tunay nga na napakaganda ng mga preachings po natin, no, every Sunday. At ngayon talagang tunay nga, naliliwanagan tayo. Ano man yung mga meron nandito sa mundo ito, ano man yung mga nararanasan natin dito sa mundong ito. Amen. May tanong po ako sa inyo, sino po dito yung gusto ng pera? Gusto ng pera? Ayan. Amen. Sino po yung gusto dito na kayamanan? Kailangan nyo po muna magbungkal sa inyong, sa inyong bahay. Baka meron pong kayamanan doon. Amen. So dito sa mundo, alam po natin na parang sabi nga dito sa mundo, ang dami mong mararanasan, no? Ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong bilhin, no? Ay, gusto ko ng ganito, gusto ko ng iPhone, gusto ko ng damit, gusto ko ng sasakyan, gusto ko ng house and lot. Pero wala naman po tayong pera. Di ba? Napakahirap po nun. Pero sabi nga, no, lahat nandito sa mundo yung nararanasan natin. Ang gusto ng mundo, no, ipapakita natin, ipapakita niya kung ano siya, no, kung ano yung mararanasan natin, no. Pero dito sa mundo, sabi nga, pansamantala lang ang naibibigay na kaligayahan sa atin. Minsan nga hindi tayo nasa-satisfy sa mga nare-receive natin, sa mga nabibili natin, no. Meron kang ganito pero ilang araw lang. Ay, gusto ko naman ng ganito. Gusto ko naman mag-upgrade. Di ba? Ay, ayaw ko na yung bahay namin. Gusto ko malaki na. Second floor, third floor. Di ba? Okay, so dito sa mundo may pinapakita niya, no, kung ano man yung kailangan mo, no. Ang gusto niya, lagi mo itong no, gagawin, no. Sa workplace natin, sa pagtatrabaho natin, no, kailangan natin magtrabaho to earn. Tama po ba? Amen. Para magkaroon ng panggastos, ng pera, no, para mabili mo yung ganito. Amen. Pero ang satisfaction ay hindi nanggagaling, no, sa pera at sa kayamanan. Amen. Amen. Ito ay pangsamantala lang. Hindi siya pangsamantagal. Pansamantala. Ang pansamantagal po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi nga doon sa ating slide, no, money can become an obsession that can take our eyes of God and His work in our lives. It is easy to constantly want more and more. Lagi po tayong mayroong gusto. Amen? However, in view of eternity, money is meaningless. We can never find true satisfaction from money or from anything outside of God. We can only find His completion through our salvation and relationship with Christ Jesus. Amen po ba? Sabi po dun sa Deuteronomy 8, okay? But remember the Lord your God, for it is He who gives you the power, strength, and ability to produce wealth, and so confirm His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Amen po ba? Isa nga pong malakas na palakpak para sa Diyos. Tunay nga, no? Ang satisfaction ay nanggagaling sa ating Panginoon. Hindi sa pera, hindi sa kayamanan, wealth, no? Maganda po 'yan. Tayo po ay nagkakaroon ng kayamanan ng pera. Amen. Pero kung ano yung perspektibo, no? Kung ano yung perspective natin patungkol sa pera at patungkol sa money. Amen. Maliliwanagan tayo through the Word of God. Kaya mamaya, sabi ko nga po kanina, napakaganda ng preaching natin ngayon. Makikita natin, no, kung gaano kahalaga, no, ang salita ng Diyos, no, at makikita natin, no, kung papaano natin gamitin at kung papaano natin, no, kung papaano natin
kung ano yung perspektibo natin patungkol sa kayamanan. Amen po ba? Kaya ngayong araw na ito, tayo ay nagagalak. Amen, tayo nasisiyahan na pumarito para magpurit mapasalamat sa Diyos. Hallelujah! Handa na po ba tayo magpurit, magpasalamat sa Diyos? Isa nga pong palakpak para sa Diyos as all stand and give praise. Worship. Only Jesus can satisfy us. Hallelujah! Oh, we praise your name, Jesus. Hallelujah! Come on! Yeah. We'll sing a new song of love to our God. He's better than life. Come on. Love is everlasting. It's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness better than life. Come on, sing it out loud. Your grace is all sufficient. It's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness better than life. It's better. Better than life. It's so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Sing the justice of the Lord. Fair is oft 1,000, of 10,000 do warfare. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness better than life. All your ways are just so Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness better than life. Sing it with us, come on. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, it's so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Let's continue to praise Him as it is said in His word in Psalm 63 verse 3. Your loving kindness is better than life. So will I bless you. I will lift up my hands and praise your name. Oh, sing Jesus, Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Sing that name, Jesus, Jesus, your loving kindness
because of you. Let us continue to give praises to our Lord Jesus, for He is worthy. Oh, hallelujah. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. I'm alive. I am alive because I'm alive in you. Shout it out. And it's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and erases that man's life. It's all because of Jesus I'm alive. Once again, giver. The giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your word. King over all the universe, to you be the glory. I am alive because I'm alive in you. It's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and erases that man's life. It's all because of Jesus. Every sunrise sings your praise. The universe cries out your praise. Singing freedom all my days. Now that I'm alive. It's all because of Jesus I'm alive. Let us sing. It's all because the blood of Jesus Christ that covers me and erases that man's life. It's all because of Jesus, and it's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. It's all because The blood of Jesus Christ. Hallelujah. It covers me and erases that man's life. It's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. I'm alive. Jesus, I'm alive. Hallelujah. Oh, praise your name in this place, Lord. You deserve to give the highest praise, worship, adoration. We praise you in this place, Lord. You deserve it, Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Lord God, for everything that you've done. Only Jesus can satisfy us, can satisfy you. That's why right now, focus to the Word of God. Maraming salamat, O Diyos,
sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng kagalingan, probisyon, kalakasan na nararanasan po namin dito sa mundo. Kaya nga sabi po sa salita ng Diyos, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing our mind through the Word of God. That's why we are here, Lord God. That's why we are here. Para maranasan, para malaman, para maintindihan, Lord God, ang iyong mga salita. Hallelujah, Jesus. Only Jesus can satisfy us. Nothing in this world. Nothing in this world. Lift up your voice to the Word of God. Come on, speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Hallelujah. Come on, open your mouth to God. God, here I am, Lord. God, here I am, Lord. Come on. God, here I am to worship. God, here I am to bless your name. God, here I am to bless your name. Oh, we worship you. Oh, we praise you. Oh, we praise your name. We bless your name. The King of Kings and the Lord of Lords. Speak, open your mouth to God. Open your mouth to God. Oh, we worship you, Lord. Oh. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, 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 Lord. Come on, lift your voice to God and sing. You're my constant in the chaos. You're my compass when the road is long. You're my portion, never failing. For me, only Jesus. Lift your voice to God and sing. Let my hope for nothing but you, just you. Let my hope for nothing but you, just you. The riches of this world could never satisfy. Let my hope for only you. Yes. Oh, you're my center. You're my center. Should I wander? You're my future, and you redeem my past every moment, and then forever. Say, for me, only Jesus. Leave your voice to God, only Jesus. And for me, only Jesus. Let my hope for nothing but you, just you. Let my hope for nothing but you, just you. The riches of this world could never satisfy. Let my
for me, for me. Only Jesus for me, for me. Lift your voice to God and say, only Jesus for me, for me. Declare it. Only Jesus. Yeah, we say, for me, for me. Only Jesus for me, for me. Only Jesus for me, for me. Only Jesus for me, for me. There's only Jesus for me, for me. Only Jesus for me, for me, for me. Your name is victory. Say, all praise will rise to Christ the King. Your name is victory. All praise will rise to Christ the King. Say, and by your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrected by your Spirit. And by your Spirit I will rise from the ashes. Lift your voice to God. The resurrected King Hey! is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. And by your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare. Hey, the resurrected King is resurrecting me. The resurrected King is resurrecting me. The resurrected King is resurrecting me. Hallelujah! Holy Jesus! Oh, we praise your name. We praise your name. There is victory. There is peace. There is hope in the name of Jesus. Yeah. Oh, Lord. Praise your name, your name. Hallelujah. Thank you, Lord God. Yes, Lord, we declare the victory you have won for us, Lord God. Ipinapahayag po, Panginoon, ng aming mga labi ang tagumpay mo doon sa krus, O Diyos. You have resurrected from life, Lord, from the dead. And we also, Lord God, have resurrected. Kaya ngayon, Panginoon, ang buhay namin ay sa iyo, O Diyos. Nabubuhay kami dahil sa inyo. Ang buhay niyo mismo, Panginoon, ang siyang ibinigay mo sa amin. Kaya, Lord God, sa aming buhay, Panginoon, we want nothing but you, Lord God. Only you, O Jesus. Kayo lamang po, Panginoon. At Lord, sa marami, O Diyos, napakahirap gawin ang bagay na yon. Na wala na kaming hahanapin pa at hihilingin pa dito sa mundo, kundi kayo lamang. Only through your revelation, Lord God, kapahayagan mo mula sa iyong mga salita kung bakit namin mauunawaan, Lord God, na kayo na nga lamang ang kailangan po namin dito sa mundo. The world is offering us so much, Lord God. Ang daming ino-offer ng mundo na kailangan din naman namin para mabuhay.
Pero Lord, nawa makita po namin, O Diyos, na ang higit na kailangan po namin sa buhay po namin ay hindi ang mga bagay dito sa mundo, hindi ang kayamanan ng mundo, kundi kayo, Panginoon, na tunay na kayamanan namin, O Diyos. At kung kayo ay nasa amin, O Diyos, wala na nga po kaming hihilingin sa mundong ito. Nawa patuloy po naming maunawaan yun at makilala, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. At sa maghahayag mo, Lord God, ngayong umagang ito, alam namin, Lord God, inihanda mo na ang puso namin, Panginoon. Kinikilala po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, Lord God, na kayo ay nangungusap, O Lord God, sa bawat oras, sa bawat minuto, lalong-lalo na kung aming kaisipan, Panginoon, ay nakatuon sa inyo, nakafocus sa inyo, Lord God. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy po naming makita, Lord God, ang layunin mo sa bawat buhay namin, Lord God. Kung nasaan kami ngayon, kung ano kami ngayon, kung anong mayroon kami ngayon, ano ang nilalayon mo para sa amin. Patuloy po kayong mangusap, O Diyos, at patuloy yung banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang marinig po namin ngayong umagang ito sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. By your Spirit, oh, and by your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. The resurrected King is resurrecting me. The resurrected King is resurrecting me. Give him a hand of praise. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo, proceed po tayo sa mga announcement. Makinig po tayo dahil very important po yung mga announcement natin. So, yung pong CFSM convention natin, wow, malapit na po. Excited po ba tayo? Amen. Excited tayo. Amen. Napakamurang registration, 2,050 lang po. So, yung mga nakapagbayad na ng kalahati, yung pong susunod nating para maka-full faith po tayo is in November 26. Bigay lang po natin sa ating mga respective GE leaders yung ating payment. Okay. So, ito po yun rin po ang pinakahihintay natin, yung ating Christmas Eve worship celebration. Amen. Nagkakatipon po tayo dito on December 24. Sakto po siyang Sunday. No? Sakto siyang Sunday, December 24, 4:30 p.m. Mag-i-start po tayo ng 4:30 p.m. No? Inagahan po natin para meron din po tayong time after ng ating Christmas Eve sa ating mga kanya-kanyang mga pamilya. That will be on December 24. Pero dahil nga po Sunday yung ating Christmas Eve, wala po tayong Sunday morning worship celebration noon. Ganon din po yung ating New Year's Eve worship celebration on December 31. Sunday din po siya. So magkakatipon po tayo dito, mag-gather po tayo dito, 4:30 p.m. din po. No? So that morning, wala din po tayong Sunday morning worship celebration. Naintindihan po natin? Amen. So i-mark na po natin sa ating mga calendar. And then, announcement, meron po tayong CFSM Young Adult. Yan, puro tayo mga party niyan. Ito po yung ating CFSM Young Adult. Di po sila tumatanda. Palagi silang young. Young Adult Department. That will, no, Red Christmas naman sila. Red. A dinner Christmas party. That will be on December 2, 2023. Saturday sila. Sa 3 p.m., Barangay Culubasa, Mexico. Amen. Headed by Pastora Saling.
Amen. Another Christmas party. Magtaas mo ng kamay ang mga women's dito. Asan po yung mga women's? Woo! Amen. Excited po tayo sa ating Christmas party. So kung yung adult, red sila. Yung mga women's, white naman sila. Imaginein po natin, puro tayo naka-white para tayong nasa heaven. So yung hindi naka-white, hindi siya makakapasok. Amen. So naka-white naman po tayo. Siyempre, yung ating mga officers, mga pakikay sila. Meron po tayong headdress. Amen. So, mamili po tayo ng headdress natin dahil meron pong prize ang pinakamagandang creative na headdress. Amen. No, pasayahin po natin ang ating Christmas party. Magkatipon-tipon po tayo on December 1. Friday po siya, 5 p.m. Para po yung mga gustong pumunta sa adult, makapunta. So, December 1 po tayo. Dito po tayo sa church. Tangkiliting ang ating sariling church. Dito po tayo, no? As on December 1. Amen. Sama-sama po tayo on December. So, yung pong ating mga women's, no? Approach lang po natin yung ating mga GE leaders. Pati po yung mga walang GE, welcome po tayong lahat dito. Basta women's, lahat kasama po tayo dito. Amen? So nasa bahagi po tayo ng pagkakaloob. Kung titignan po natin kanina yung finlats ni Brother John Well, yung Deuteronomy 8:18. Ang sabi niya, remember the Lord your God, for it is He who gave you the power. No? Siya po ang nagbibigay ng power, ng strength, and ability to get wealth. So kung titignan po natin, nagmula sa Kanya ang lahat. Kung bakit tayo nakakabangon sa umaga para tayo ay magtrabaho, magnegosyo, kung paano natin nagiging matagumpay ang bawat negosyong hawak natin because of the ability na binibigay ng Diyos sa atin. No? Because of the strength, because of the power, so lahat sa Kanya ay nagmula. So marapat lamang na alalahanin natin, kilalanin natin kung sino ang nagbibigay ng power, ng strength, and ability to create us para tayo makapag-create ng wealth sa buhay natin. Sa Kanya lahat nagmula. So tayo lamang po ay mga katiwala. Ang gusto ng Panginoon, mapapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay. Ang maliit na bagay na yan, pera. Maliit na bagay lang yan. Dahil ang true riches, no? Yun pong kaligtasan natin, yung relasyon natin sa Diyos. Kaya nga po, nawa, makita natin ang pera. It is just a tool. Instrumento habang tayo ay nandito sa mundong ito. Sabi nga nung binasa ni Brother Januel, it is not an eternity. Hindi natin yan madadala. Amen. So, ayahan natin sa buhay natin, yung ating pagkakaloob, makita natin, it is an act of worship. Nakikita natin, Lord, salamat po. Dahil nananatili kang tapat, nananatili kang mabuti sa aking buhay. No? So, giving is a thanksgiving to God. Dahil kinikilala natin kung sino ang source natin sa buhay natin. Amen. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Thank you, Lord God. Salamat po sa lahat ng mga pinagkakatiwala ninyo sa amin. Salamat for you had given us the power, the strength, and the ability to create wealth. Salamat sa inyo, nagmumula ang aming lakas. Kung kaya, Panginoon, nakakapagtrabaho kami, nakakapagnegosyo kami. Salamat, kinikilala po namin ang iyong patnubay sa amin, sa aming mga buhay. Kinikilala po namin that you are our source, na kayo nga po ang pinagmumula ng lahat ng ito. Lord, sa umagang ito, Lord God, patuloy kami, Panginoon, na magkakaloob sa umagang ito ng may katapatan. Dahil, Panginoon, alam po namin, O Diyos, sa mga bagay na ito, patuloy kaming mapapagkatiwalaan. Dahil, Lord God, alam namin, you already supplied everything. Pinagkaloob mo na ang lahat ng pangailangan namin.
At ito sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa inyo, Lord God. Patuloy namin itong magmamanifest, mararanasan sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for your faithfulness and your goodness. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. Alright, so good morning po sa ating lahat. Meron po tayong bagong dalo, Leonardo De Leon. Pwede po ba tayong tumayo? And Sister Maureen Flores. They are invited by Brother Randy. Tayo po tayo at magkamayan. Let us welcome yung newcomers po natin. It's all because of Jesus I'm alive. And it's all because the blood of Jesus Christ covers me and erased this dead man's life. It's all because of Jesus. Every sunrise is your praise. The universe cries out your praise. Sing freedom all my days. Now that I'm alive. And it's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ covers me and erases that man's life. It's all because of Jesus, and it's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ covers me and erases that man's life. It's all because of Jesus I'm alive. I'm alive. I'm alive. Yeah. I'm alive. Magandang umaga po sa ating lahat. So, sama-sama po nating namnamin ang salita ng Diyos sa umagang ito. At last Sunday po, no, tayo po ay nag-work, nag-career, nag-business. Ngayon po, pag-uusapan po natin yung kinita natin. So, tapos na po tayong nag-work, nag-business. Kaya po, ang pag-uusapan natin ngayon is perspective on money or wealth. Ano po ba ang ating pananaw patungkol sa kayamanan, patungkol sa pera? So ang pera po, pwede itong makasama, pwede itong makabuti sa tao. Depende po sa kanyang pananaw. Marami pong mga masasayang pamilya, nagkakaisa, nag-iibigan, na nagkawatak-watak dahil sa kayamanan. Meron naman pong mga pamilya na mahihirap, malulungkot, pero nung umunlad ang isang kapatid, binitbit ang kanyang mga kapatid, sila ay umunlad lahat, naging masaya ang kanilang buhay.
So, depende po yon sa pananaw natin patungkol sa pera. Pero ang pera po, aminin po natin at hindi, ito po ay nakapagpapasaya. Sino po ang nakatanggap ng pera na, tinanggap na ako na ng pera, malungkot na ako na naman. Alin po na? Anyapin po, malapit na ang Pasko, marami ang mga masasayang mukha kasi palapit ng palapit ang mga bonuses. Kaya yung pera, ito po ay nakapagpapasaya sa tao. So tingnan po natin ang pananaw ng mga ngaral patungkol sa pera. In Ecclesiastes 10:12, ganito po ang sinasabi. A feast is made for laughter, and wine maketh merry, but money answereth all things. So para pong parang over-exaggerated naman si Solomon dito. Money answereth all things? Gaano po katotoo yun? Pero sa Tagalog po, iba yung sinasabi. Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ng tao ang inumin. Ito'y mabibiling lahat ng salapi. Siyempre, makakain ka ba ng masarap na pagkain kung wala kang pera? Makakainom ka kung wala kang pera? Lahat yan, binibili. Siguro, hindi katulad noong dati, kahit na pumunta ka lang sa bukid, may makukuha ka ng pagkain. Pero ngayon, lahat binibili. Dahon nga lang ng malunggay, binibili pa. So, napakahalaga ng pera. So sabi nga sa English, money answereth all things. So kung sa spiritual life, hindi po yun totoo. Pero sa buhay dito sa mundo, tila mayroong katotohanan that money answereth all things. Kasi dito po sa mundo, money is everything. Lahat pera. Kapag may pera ka, you are powerful. Nung nagdaang eleksyon po, hindi naman lahat ng nanalo ay karapat-dapat, hindi lahat ng nanalo ay makadiyos. Yung ngang iba, nagpapasting pa pero hindi nanalo. Bakit? Kasi wala silang pera. So karamihan sa mga nanalo noong nagdaang eleksyon dahil may pera. Makapangyarihan ang pera. Halimbawa naman, mayroong dalawang tao na dinalang magkasunod sa hospital. Pareho silang 50-50. Ngayon, isa lang ICU ang available. Hindi nangangahulugan na ikaw ang nauna, ikaw ang makikinabang sa ICU. Kundi yung may pera. Kung sinong makakapag-deposit ng 100,000, yon ang maa-ICU. That is the power of money. So kapag may pera ka, yun nga, powerful ka, at irerespeto ka kapag ka may pera ka. So naniniwala po ba kayo na irerespeto ka kapag may pera ka? Halimbawa, mayroong dalawang magkumare na nagkukwentuhan. At pinagkwentuhan nila yung kanilang mga kumare. So kapag ka si kumaring mayaman ang pinag-uusapan, kapag ka pumayat yan, sasabihin nila, si kumare very slim, no? Kasi may pera. Kapag ka tumaba, very healthy si kumare. Pero kung mahirap, ano naman nangyari kay kumare? Wala na atang nakakain. Ang payat-payat parang kalansay. Kasi walang pera. Pag tumaba naman, para siyang balyena. Siguro lahat ng pagkain kinakain. Kaya si pare at mga anak niya payat-payat. Kasi walang pera. Kasi kahit malaman ni kumaring mahirap, ang pinag-usapan nila, ano ngayon? Hindi naman sila nangungutang. Pero kay kumaring mayaman, delikado. Baka hindi na sila pautangin. Kaya irerespeto ka.
At isa pa, pag mayaman ka, may boses ka. Lalo na sa pamilya, di ba? Kapag ka mayaman ka sa pamilya, may boses ka. Kapag sinabi ni kapatid na mayaman, oh, kain tayo doon sa restaurant na yon. Healthy ang pagkain doon. Ikaw na walang pera, kahit na isang linggo ka nang kumakain ng healthy foods, talbos ng kamuti sa umaga, kangkong sa hapon, dahon ng malunggay sa gabi, oo ka lang, kahit suyang-suya ka na sa healthy foods. Pero kung may pera ka, pwede kang kumontra. Hindi tayo doon. Doon tayo sa kabilang restaurant. Masarap ang steak nila doon. Kasi may pera ka. May boses ka. Pag may pera ka. Kaya yung mga song leader natin, mapipera yan. Kasi may boses sila. Amen? So yun nga, kaya kalooban po ng Diyos na tayo ay sumagana, kalooban ng Diyos na tayo ay magkaroon ng maraming pera. In Genesis chapter 1 verse 22, so ang sabi po, pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Punuin ang karagatan, magpakarami rin ang mga ibon, at punuin ang daigdig. So makikita po natin dito, ang sabi sa English, multiply. Gusto ng Diyos, hindi lamang addition, kundi multiplication. So inutos niya sa mga isda na magpakarami. Hindi po ang dagat ang iniisip ng Diyos, hindi ang impapawid. Bakit? Gusto niyang magpakarami ang mga ito. Imagine, ang population ng buong mundo ngayon is 7.9 billion. Napakadami na po natin. Almost 8 billion na ang tao sa mundo. Pero, hindi po nawawala yung isda sa hapagkainan at hindi rin nawawala yung manok sa hapagkainan natin. Kasi sinabi ng Diyos, magpakarami kayo. Dahil alam ng Diyos, kakailanganin natin ang mga ito. Kaya ang gusto ng Diyos, tayo ay sumagana sa ating buhay. Tayo ay mag-multiply. Gusto ng Diyos, mayaman ka. Hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang mga anak ay paldaksikaran ng kasakitan, hanapin po Brother Ray. So, hindi po yon ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na lahat po tayo ay maging mayaman. So, in Exodus chapter 12, verse 36, so ito po ang inuutos ng Diyos sa mga Israelita bago po sila lumabas ng Egypt. Ibinigay ng mga Egyptyo ang manghingin ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Egyptyo. So ito po ang gusto ng Diyos. Nais ng Diyos na paglabas ng mga Israelita sa Ehipto, sila ay mayayaman. So hingin ninyo ang lahat ng maibigin ninyo. So sa ganitong paraan, sabi nga, nasamsam ng mga Israelita ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Actually, kung susumahin po siguro for 400 years na inalipin sila, kulang pa itong nahingi nila sa mga Ehipsyo. So yun ang gusto ng Diyos. Kaya po, alisin po natin sa ating kaisipan bilang anak ng Diyos na kalooban ng Diyos na ganito lamang ako. Kalooban ng Diyos na siguro talagang ginusto ng Diyos na mahirap ako. No, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mahirap. Gusto ng Diyos, mayaman tayo. Sa susunod na verse, ang sabi po, kaya talagang gusto ng Diyos na yumaman tayo. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa
ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa, hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. So mayroong kondisyon ang Diyos. Bakit kaya may kondisyon ang Diyos? So ang una po, gusto ng Diyos na ang bayang Israel ay maging masagana, maging maunlad. Bakit po? Kasi gusto ng Diyos na sila ay maging pagpapala sa ibang bansa. Ang sabi po niya, hindi kayo mangungutang, kundi kayo ang magpapautang. So kung minsan pinagpapala tayo ng Diyos upang sa ganon, tayo po ay maging blessing sa ibang tao. Tayo ang magpapautang. Hindi tayo pinagpala ng Diyos upang manglait ng tao, upang maging mahigpit, kundi tayo po ay tumulong sa ibang tao. Yun po ang layunin ng Diyos. Bakit tayo pagpapalain ng Diyos? So sabi ko nga po, mayroong kondisyon ang Diyos dito. Kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. So, bakit kaya? Ngayon, tingnan po natin, ano ba ang kondisyon ng Diyos? So, siguro yung kondisyon ng Diyos, yung kanyang mga utos, talakayin na lamang po natin yung pinakamahalagang utos at susunod na ang lahat. Dito sa Mark 12, chapter 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito ang utos na gusto ng Diyos. Bakit inutos ito ng Diyos? Dahil ba selfish ang Diyos? Dahil ba gusto ng Diyos na siya lamang ang ating pansinin? Inutos ito ng Diyos hindi dahil sa kapakanan ng Diyos. Inutos niya ito dahil gusto niya na tayo ay kanyang ingatan. So kumbaga po sa investment, nais ng Diyos na i-invest po natin ang buhay natin sa Kanya. Sapagkat ang layunin po ng Diyos, kapag ininvest natin ang buhay natin sa Diyos, iingatan ng Diyos ang ating investment at sigurado ang interest. Pero sa mundo, kapag tayo po ay nag-invest, mayroon pong napakagandang pangako ang mundo. Ang sasabihin ng mundo, bibigyan kita ng napakalaking interest. Kaya marami po ang nag-i-invest sa mundo. Tama naman po, sa una, napakalaki ng interest na nakukuha mo. Kaya pala malaki, kinukuha lamang yung interest doon sa principal investment mo. Eventually, mawawala na yung interest kasi wala na ang investment mo. Na-scam ka. Ganon ang pangako ng mundo. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, makamtan mo man ang buong mundo kung magiging kapalit naman ay ang iyong kaluluwa. Ito ay napakalaking kalugihan. Kaya nais po ng Diyos na tayo ay mag-invest sa Kanya. Dahil po kapag ang investment natin sa Diyos, ito po ay sigurado. Makikita po natin sa history ng Israel. Kung babasahin po natin ang Book of the Judges, sa panahon na ang buhay nila naka-invest sa Diyos, nandoon ang kasaganaan, nandoon ang kapayapaan. Kapag ka nakita nila na panatag na ang kanilang buhay, nakadepende na sila sa kanilang sarili, nakadepende na sila kasi mayaman na sila, nakadepende sila sa kanilang lakas. Ang nangyayari po, sila ay sinasakop ng ibang bansa. Dahil
inalis nila ang investment nila sa Diyos. Ang buhay nila, inalis sa Diyos. Yun po ang nangyayari. Paulit-ulit. And then kapag nakita nila na sila ay nagapi, na sila ay nahihirapan, yung kakaunting nasa kanila, i-invest muli nila sa Diyos. And then, aangat na naman sila. Pag angat nila, aalisin na naman ang investment. Hanggang paulit-ulit, hanggang ngayon, makikita po natin, walang kapayapaan sa bansang Israel dahil inalis nila ang investment nila sa Diyos. Dapat sana payapa sila. Dapat sana sila ay masaya sa kanilang buhay. Napakasagana ng kanilang buhay. Pero ano po ang nangyayari? Wala ang kapayapaan hanggang ngayon. Dapat miyamas-amas lang gangeni kasi ating Hamas. Hindi dapat ganon ang kanilang buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, kasi sa Old Testament ganon ang ginawa nila. But in the New Testament, ganon pa rin. Hindi pa rin nila ininvest ang kanilang buhay sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, para akong inahin na tinitipon ka kayo, nilalagay sa malabong ng aking pakpak, pero ayaw ninyo. Kaya mawawasak kayo. So marami po ang mga Kristiyano na sinasabi na talagang kumikilos ang Diyos sa bansang Israel kasi lagi silang nananalo. Palaging idinadalangin ang bansang Israel. Paano naman po ang mga Pilisteo na mahal din ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, wala nang pagkakaiba ngayon. Hindi nagtatangi ang Diyos. Kaya po, kapag nanalangin tayo, hindi ang Israel lamang ang papanalangin natin. Lahat ng tao kasi mahal sila ng Diyos. So ang ugat noon, dahil hindi sila nagtiwala sa Diyos. Kaya nga kapag hindi po tayo nag-invest sa Diyos, sigurado po mayroon tayong ibang pag-iinvestan. Kaya gusto ng Diyos, sa Kanya na tayo mag-invest. In 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ito po ang ayaw ng Diyos. Bakit gusto niya na sa Kanya tayo mag-invest? Sa Kanya natin ilagak ang ating pagtitiwala. Kaya ang sabi niya, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Sapagkat kapag hindi po natin ginawa yon, mayroon po tayong ibang pagbabalingan na ayaw ng Diyos na tayo ay malayo sa pananampalataya. Dahil ang pagkalayo sa pananampalataya, ito ay nangangahulugan ng maraming kapighatian. Ayaw ng Diyos na mapighati tayo. So kailangan po natin ang salapi. Ang sabi nga, ang salapi ay mabuti. Ang salapi ay nagpapasaya. Pero wag po nating maging pangunahin ang salapi. Kundi ito ay bunga lamang ng ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Kaya ang pagpapala ay nasa atin. Hindi po natin pwedeng baligtarin. So yun nga po, marami ang naliligaw sa pananampalataya dahil sa paghahangad na yumaman. Next verse po. Ang sabi po, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa konting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. So ang gahaman daw po sa salapi, ibalik po natin sa, ay walang kasiyahan
at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Siguro po last year, naaalala po ninyo na ang sibuyas umabot na ng 500 per kilo. Ang sabi, kulang ang supply ng sibuyas. Pero sa katotohanan po, hindi kulang ang supply ng sibuyas. Bakit po nangyari yon? Dahil may mga iilang tao na hindi nasisiyahan sa kaunting pakinabang. So nagkakaroon po ng domino effect. Dahil sa paghahangad nila na kumita ng marami, itinago nila ang sibuyas. So after po ng Christmas, ewan ko kung sinong nagkwento na ilang daang truck ata yung itinapon lang yung mga nabulok na sibuyas. So tayo, napakahilig natin sa nilaga. Hindi natin malagyan-lagyan ng sibuyas yung nilaga natin kasi napakamahal. Mahal pa sa baboy, mahal pa sa baka. So ganun po ang nangyayari dahil may iilang tao naghahaman sa salapi. Ngayon po, ang Pangulo natin gusto niya 20 pesos ang kilo ng bigas. Maraming nagsasabi, lalo na yung mga trader, hindi mangyayari yan. Kasi, makikinig kayo sa balita, sabi niya, yung farm gate nga 28 pesos na. Paano magiging 20 pesos ang bigas? So yun po ang sinasabi nila. Pero, nung in-interview ang mga magsasaka, 15 pesos lang daw ang bili nila sa palay. Pero ang sinasabi ng trader, 28 pesos. Kaya hindi napakahirap mangyari na magiging 20 pesos ang bigas kasi nga may mga taong nagiging gahaman sa kita. So ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay walang kabuluhan. Wala naman talagang magiging kabuluhan. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, makontento ka kung ano ang nasa iyo. Hindi po ibig sabihin na wag na tayong magsikap. So kung ano ang nasa atin, kontento tayo. And then nagsisikap pa rin tayo. Hindi yung gahaman na tayo sa salapi. Kundi yung contentment, sabi nga, godliness with contentment is a great gain. Isa raw pong malaking pakinabang na kontento ka dahil sa Diyos, hindi dahil sa kinikita mo. Amen? Next verse. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. So napakatotoo po nito lalo na sa ating mga Pilipino. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan. Di po ba totoo? Kapag mayroong isang nag-abroad sa pamilya, darami na ang kanilang kamag-anak. Darami ang kanyang kaibigan. Talagang lalaki ang pangangailangan. Sasabihin ni nanay, ang kapatid mo walang trabaho. Bili mo ng gatas ang pamangkin mo. Papag-aralin mo ang mga pamangkin mo. Darami ang gastos. Lalaki ang pangangailangan. Sa Pilipinas, talagang akmang-akma ang talatang ito. Di ba? Kapag lumaki na ang sahod mo, kuminsan, ano ang iisipin mo? Kailangan magkabahay ako. So, bibili ka ng bahay niyan. Kailangan magkasasakyan ako. So, lalaki talaga yung pangangailangan. Hindi naman po masama na maghangad tayo ng sariling bahay, maghangad tayo ng sasakyan. Kaya lamang po, kung minsan, mayroon tayong mahalagang bagay na kinakalimutan. So pagdating po ng sahod, si Ninoy Aquino at yung Philippine Eagle para sa bahay at kotse. Pero si Manuel Rojas,
para sa love offering box. So yung 500, 1,000 para sa bahay at yung 100 para sa love offering box. Parang hindi balance, di ba? So kung minsan, sinasabi natin, nauunawaan naman ako ni Lord. Tama po, nauunawaan tayo ng Diyos. Pero ang masakit, ang malala kung minsan, tapos na ang pagbabayad ng bahay, tapos na ang pagbabayad ng kotse, hindi pa rin nakakapasyal si Ninoy Aquino at ang Philippine Eagle doon sa love offering box. Si Manuel Rojas pa rin. So yun po ang nangyayari kung minsan na tayo po dinadahilan natin kasi nagbabayad pa ako. Pero kung minsan, bayad na. Pero yun pa rin ang ating ibinibigay sa gawain ng Panginoon. So tayo po ang makakapaghusga sa sarili natin kung yun po ba ay nararapat. So kung ang puso natin, kung ang pag-ibig natin ay sa Diyos, I believe, hindi po magiging ganon ang ating pananaw patungkol sa pera. Maaaring kapag ang Diyos na ang naghahari sa puso natin, puro Ninoy Aquino at Philippine Eagle na ang namamasyal doon sa ating love offering box. So sa ganito pong sitwasyon, tayo po ang makakapagdesisyon. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, gusto ng Diyos na ang masayang nagbibigay. So, hindi ko po kayo pwedeng hatulan, baka sa 100, nagtatatalon na tayo sa tuwa dahil nagbibigay tayo ng 100. Pero kumikita ka ng 100,000, so nasa inyo na po yun. Kung yun ang laman ng inyong puso, kayo na po ang makakapaghusga. Pero po sana maging katulad tayo ni Haring David. Alam niyo po si Haring David, nung panahon na siya po ay mapayapa na, tapos na ang digmaan, wala nang kaguluhan, payapang-payapa na siya. So sabi po, wala na silang kalaban. Si David nakapag-ipon na ng maraming kayamanan. Pero, hindi pa rin po masaya si Haring David. Bakit po? Sa susunod pong verse. Nawa maging katulad po tayo ni Haring David. Tinawag niya si Nathan at sinabi, ang tahanan ko'y yari sa Cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos. Nakita po natin, si David nakatira na sa napakagarang palasyo. Pero ang puso niya, talagang lungkot na lungkot kasi hindi pa nagagawa yung temple para sa Diyos. So hindi po ang kayamanan ang nakapagbibigay ng kasiyahan kay Haring David, kundi ang mapaglingkuran ang Diyos, ang mabigyan ng karangalan ang Diyos. Yun po ang kanyang kagalakan. Na kung minsan po tayo, nagiging masaya na tayo, nagiging kontento na tayo dahil stable na ang buhay natin. Meron na tayong magandang tahanan, may magagandang kotse. Subalit, hindi natin naiisip kung minsan ang para sa Diyos. So si David po, napakaganda ng kanyang puso. Sa susunod pong verse, ito po ang dahilan. And the Lord said unto my father David. So yung pong templo, pinlano po ni David na siya po ang magtayo. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang magtatayo, kundi ang iyong anak. So ito po ang sinabi ni Haring Solomon.
And the Lord said unto David my father, whereas it was in thine heart to build an house unto my name, thou didst well that it was in thine heart. So yun po ang dahilan. Nasa puso ni David ang Diyos kung bakit gusto niyang ipagtayo ng magarang templo ang Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit magagawa natin ang mga bagay na iniisip natin na kung minsan imposible sa buhay po natin, no? Kapag ka ang Diyos ang nasa puso natin, walang magiging imposible. Ang lahat ay magiging posible. Kasi ang Diyos ang laman ng ating puso. Kaya sa umagang ito, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang bawat puso natin. Kanino ba naka-invest ang buhay natin? Sa mga bagay dito sa sanlibutan o sa Diyos na siyang pinanggalingan ng ating buhay? Na siyang pinanggalingan ng ating kapangyarihan kung bakit tayo ay maunlad ngayon? Na siyang ating tunay na source sa buhay po natin. Nagawa po yun ni David dahil ang puso niya ay nasa Diyos. Titingnan naman po natin ang buhay ni Pablo. So kung i-analyze po natin ang buhay ni David at buhay ni Pablo, magkabaligtad. Si David, mula sa pagiging mahirap, naging hari, yumaman. Si Pablo, mula sa pagiging mayaman, naghirap. So yun po ang buhay ni Pablo. Kasi po si Pablo, mayaman siya, may kapangyarihan, pero from mayaman, naging mahirap. Pero mayroon po silang pagkakaiba, ay pagkakapareho. Ano po yung pagkakapareho nila? So tingnan po natin ang buhay ni Pablo. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. O ang mabusog, o ang magutom, ang managana, o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So tingnan po natin ang buhay nila. Si David, masagana, hindi po naging dahilan ng kanyang kayamanan para siya ay sumaya. Si Pablo, hindi naging hadlang ang kahirapan para siya maging malungkot. Ano po ang parehong nagpapasaya sa kanila? Yung kaugnayan nila sa Diyos. Kaya po, hindi nakabase sa kalagayan mo kung bakit ka sasaya, kung bakit ka magiging kontento sa buhay, kundi yung kaugnayan natin sa Diyos. Nawa ito po ay maging magandang halimbawa sa atin na hindi ang kayamanan ang magbibigay ng satisfaction sa iyo, gaya ni David. At hindi rin ang kahirapan ang magiging dahilan para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Kung ang Diyos ang nasa puso mo, walang magiging hadlang. Hindi problema ang kahirapan at hindi rin problema ang kasaganaan. Kasi ang buhay mo, ang nasa sentro ay ang Panginoon. And then in Luke chapter 16 verse 13, ang sabi, walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa
at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. So hindi po natin pwedeng paglingkuran ng sabay ang dalawang ito. So kung minsan po, iniisip natin na pwede lamang maging Panginoon natin ang kayamanan. So maaari pong hindi lamang kayamanan ang pwedeng paglingkuran natin. Pwede rin po nating paglingkuran ang kahirapan. No, kaya po, 'di ba kapag oras na ng pagbibigay, kuminsan nagiging hadlang sa atin ang kahirapan. Kasi gusto ko magbigay pero wala, mahirap ako. Kuminsan yun ang nagiging Panginoon natin, yung kahirapan. And then, kapag sumagana ka naman, hindi ka pa rin makapagbigay. Kasi sasabihin ng kasaganaan, kulang pa. Kaya hindi ka makapagbibigay. So hindi po problema ang kahirapan para po tayo ay makapaglingkod sa Diyos. At hindi rin po solusyon ang kasaganaan para tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Ang solusyon po, kung ang Panginoon ang nasa puso natin, kahit mahirap ka, hindi pwedeng hindi ka magbigay. Kahit mayaman ka, kung wala sa puso mo ang Panginoon, napakahirap ang magbigay. Kasi ang sasabihin ng mundo, kulang pa, kulang pa. Kaya ang sabi po ng Ecclesiastes na binasa natin kanina, ano raw po ang kasiyahan ng mga taong sakim sa salapi? Ang kasiyahan lang daw po, yung isipin na mayroon siya. Makikita po natin ito sa mga mayayamang tao. Napakarami na niyang kotse, bibili pa siya ng kotse, yung mga latest, na hindi naman niya gagamitin. Bakit po? Kasi para isipin niya, may pera ako. Pero hindi naman niya kailangan. Kasi walang satisfaction sa pera. Marami pong mayayaman na, siguro nanood po tayo ng mga pelikula, no? Kay Fernando po. Napakalaki na ng hasyenda ng taong ito. Pinag-iinteresan pa yung kakaunting lupa na ikinabubuhay ng taong ito. Kapag ka hindi ibinenta, ang solusyon, patayin na lang natin siya, makukuha natin. So ganun po, kapag ka gahaman ka sa salapi, kapag ka ang salapi, ang pinaka number 1 sa buhay mo. Sabi nga po ng James ba yun? Papatay ka para lamang makuha yung dinidesire ng puso mo. Yun po ang kapangyarihan ng kayamanan kung wala si Kristo sa buhay natin. Kaya po, hindi hadlang ang kahirapan. Marami na po tayong naririnig na ganon. Na kung minsan sinasabi, magkaroon lamang ako ng ganito, magkabahay lang ako, magkakotse, mapag-aral ang aking mga anak, maglilingkod ako sa Diyos. Gaano po yung katotoo? Hindi. Kapag ka mayroon na silang ganon, yun nga, bakit hindi pa rin sila nakakapaglingkod sa Diyos? Kasi hindi number 1 sa kanilang puso ang Diyos. Siguro tayo, nararanasan din natin yon. Na kung minsan, sinasabi natin, siguro basta tumaas lang ganito ang sahod ko, ma-promote lang ako. Ibibigay ko yung aking 10%. Pero hanggang ngayon, 5% pa lang yung binibigay mo. Di ba? Kasi hindi nakabase doon sa kinikita mo. Pero kung nakabase sa puso mo, na ang puso mo, ang Diyos ang sentro,
magagawa mo. Hindi mahirap gawin na ibigay ang pinakamabuti kasi ang Diyos ang nasa puso mo. Pero kapag wala sa puso mo ang Diyos, kahit na matambakan ka pa ng maraming kayamanan, napakahirap po na magbigay ng tama para sa Diyos. Kaya ang number one solution po natin, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Upang sa ganon, susunod na lamang ang lahat. Na makapaglilingkod ka sa Diyos, na masayang-masaya ang puso mo. Na kapag ka nagbigay ka, hindi mo na iniisip bukas, magmamatrikula ang aking anak. Bukas, meron kaming babayaran na ganito. Hindi mo na iisipin yon, kundi ang iisipin mo, God is provide. Amen? So, may mga bagay na kung minsan iniisip natin na parang napakahirap, parang imposible. Kailangan humakbang po tayo sa pananampalataya sapagkat minsan talagang hindi natin maunawaan, hindi natin lubos na matarok ang kaisipan ng Diyos. So dito po sa, malapit na po tayong magtapos, sa Matthew chapter 25, verse 23 to 28. So basahin po natin. Sinabi sa kanyang Panginoon. So, ay kukwento ko muna po pala kasi pinutol ko na. So yung pong, di ba, yung pong master, umalis siya. So magtatagal siya ng alis. So tinawag niya ang kanyang tatlong estudyas, yung 3 estudyas. Tinawag po niya. Ang sabi niya sa isa, ito yung 5 talento. At yung pangalawa, 2 talento. Yung pangatlo, binigyan siya ng 1 talento ayon sa kanilang kakayahan. So pagkabigay ng 5 talento doon sa unang binigyan, humayo siya, ipinangalakal, at kumita ng 5 pang talento. Gayon din ang pangalawa, ipinangalakal, at kumita ng 2 talento. At yung isa, ibinaon sa lupa, yung ibinigay sa kanya. So pagdating ng Panginoon, nag-report ang 3 ito. So dito na po tayo magsisimula. So sabi ng tumanggap ng 5, ito po yung 5 talento na ibinigay niya sa akin at kumita po ng 5. Ganon din ang pangalawa, ito ang 2 talento, kumita ng 2. So ito ang sabi ng Panginoon. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samaan mo ako sa aking kagalakan. So yun po ang reward ng 2. O yun naman pong pangatlo, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. So napakasama naman ng tingin ng tao ito sa kanyang Panginoon. So ano po ang sagot ng Panginoon? Tuloy po natin. Natakot po ako kaya ibinaong ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Ang sagot ng Panginoon, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaadi ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito.
Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Ano po ang napansin ninyo sa talinghagang ito? Ibalik po natin sa verse 26 ba yun? So, sa 26, sumagot ang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinatanim at inaani ang hindi ko iniaasik. Napansin po ba niya? Hindi itinanggi ng Panginoon ang paratang sa kanya ng alipin. Ang sabi niya, alam mo pala. Di po ba hindi niya itinanggi? Ngayon, bakit yung dalawa ipinangalakal ang ibinigay sa kanila? Bakit yung isa? Yon ang kanyang nakita. So, ganun po ba talaga ang Panginoon? So, mag-analyze po tayo. So, kung ganun ang tingin ng binigyan ng isang talento sa Panginoon, ganun po ba talaga ang Diyos? Ang Diyos ba ay mahigpit? Ang Diyos ba ay pinipitas ang bunga na hindi niya itinanim at inaani ang hindi niya inihasik? Yun lamang po ang tingin nila sa Panginoon. Pero sa totoo, hindi ganon ang Panginoon. So kung ganon man, halimbawa, ganon na ang tingin ng tatlo sa Panginoon, bakit yung dalawa ginawa pa rin na ipangalakal ang kanilang tinanggap? Ano po yung makikita po natin dito? Yung dalawa, nasa puso nila ang kanilang Panginoon. Ano man, hindi man nila maunawaan, dahil nasa puso nila na paglingkuran ang kanilang Panginoon, ginawa pa rin nila ang tama. Pero itong tumanggap ng isa, wala sa kanyang puso na paglingkuran ang kanyang Panginoon. Kaya po, ang solusyon nasa puso. Kung tayo po, ilagay natin number 1 sa puso natin ang Diyos. Marami po tayong katanungan. Marami po tayong reklamo kung minsan, bakit ganun ang Diyos? Nagsisikap naman ako. Di ba? Marami tayong question sa Diyos. Pero kung nasa puso natin ang Diyos, mawawala ang mga katanungan yan. At makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. So mayroon pong isang foreman. Isa po siyang, I believe, narinig na po ninyo dito siguro yung kwentong yon. Mayroong isang napakatapat, masipag, talagang mapagkakatiwalaang foreman. So ang taong ito, naglingkod siya ng matagal sa kanyang boss. At nung dumating na siya ay magre-retired na, pinuntahan niya ang kanyang boss upang kunin ang retirement pay. So sabi ng kanyang boss, bago ko ibigay ang retirement pay mo, kailangan igawa mo muna ako ng isang napakagandang bahay. So yung pong tapat na foreman, parang nagreklamo siya sa kanyang loob-loob. Bakit hindi pa niya ibigay? Naglingkod naman ako ng tapat sa kanya. Bakit ganito ang boss ko? So, tinanggap niya ang trabaho na labag sa kanyang kalooban. Nung gagawin na niya ang bahay, hindi na katulad ng dati na siya ay tapat, na siya ay mapagkakatiwalaan. Minadali niya ang pag-construct ng bahay. Kasi may hinanakit siya sa kanyang boss. Bakit? Retired na ako, pinagagawa pa ako ng bahay. So sa madaling salita, natapos ang bahay. At nag-report ang foreman. Sabi niya sa kanyang boss, tapos na po ang bahay. So minadali niya, hindi na po maganda ang quality. So sabi po ng kanyang boss, eto na ang retirement pay mo kasama ang bahay na pinagawa ko sa iyo.
Amen? So napakalaking panghihinayang ng matapat na foreman. Hindi niya alam yung palang bahay na pinagawa sa kanya. Ito pala ay para sa kanya. Kung minsan hindi natin maunawaan ang Diyos. Bakit ganun ang Diyos? Hirap na nga ako. Kailangan ko pang magbigay. Hindi iniisip ng Diyos ang kanyang sarili. Bakit gusto kanyang magbigay? Bakit gusto kanyang maglingkod? Iniisip ng Diyos ang kapakanan mo. So yung taong tumanggap ng 5 talento, kinuha ba ng Diyos ang ibinigay sa kanya? Hindi. Ibinalik yung 10, binigay pa ang 1. Ganon kabuti ang Diyos. Hindi mo man maunawaan ngayon, humakbang ka sa pananampalataya. Ang kapakanan natin ang iniisip ng Diyos. Wala nang pwedeng idagdag sa Diyos. Walang pwedeng mabawas sa Diyos. Kaya po, ilagay natin sa puso natin ang Diyos. So sa pangwakas po natin, tinatawagan po ang mga mapipera. Amen. So sa last verse po natin, ito po ito ang hamon ni Joshua sa mga Israelita na pwedeng maging hamon din po natin ngayon. Ang sabi po, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Siguro palitan po natin yung Mesopotamia at Amoreo. Pumili tayo ngayon. Sino ang paglilingkuran natin? Yung kahirapan, yung kasaganaan, o ang Diyos? So binigay na po ang sagot. Sa Diyos kami maglilingkod. Amen? So, kayo po ang pipili. Paglilingkuran nyo ba ang kahirapan o ang kasaganaan? So nasa inyo po yun. Pero sa ganang atin bilang CFSM family, ito po ang sagot. Kay Yahweh tayo maglilingkod. Hallelujah, hallelujah. We will serve the Lord even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. For me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord.
trials come, for no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house. Praise Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Tunay na magkaroon tayo ng pagkakaibang perspektibo sa pera na kung saan ang Panginoon ang siyang maging number one at siya ang kayamanan ng ating buhay. So, kapag ang Panginoon ang siya naging kayamanan natin, tunay na lahat ay susunod sa atin. Sabi nga ni Barsol, we will serve the Lord. Amen. Purihin ng Panginoon sa ating Texas speaker, ganun din sa kanyang pamilya, kasi sila po ay papawala sa atin. At sabi nga ng Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, brethren, for the mercies of God. So, mamanik, no, na si Pablo ay nag-visits, no, sa mga tao na kilalanin ang grace, ang biyaya ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat, pero ibigay lahat ng Diyos sa atin, mga buhay. Amen. At tunay na sa ating pagkilala at patuloy natin siyang nakilala sa ating mga buhay, sa ating pagtitipon, sa ating GE, ay tunay nga, ito ang reasonable service. Ito ang tunay na service na kung saan yung investment ng buhay natin ay sa Kanya, ay dahil siya ang siyang kayamanan ng ating buhay. Siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Amen. Kaya ang paglilikod, pag song leader, anumang bagay na ginagawa ng church, pagbibigay, ito'y bunga habang lubos natin nakikilala ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kung tayo po ay di pa nakapagbibigay ng maayos, ibig sabihin, we are lack of understanding. Kulang pa tayo ng lubos na pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, anumang bagay na kailangan natin, mga bagay na hindi na pa natin nagagawa at tayo nag-struggle sa ating mga buhay, ay lubos natin kilalanin as Diyos. Ang mga salita ay patuloy natin alalahanin kung gaano siya kabuti sa ating, sa ating buhay. Tunay na yung 5,000, yung 2,000 ay lubos ang kalang pagkakilala sa alang Panginoon kung bakit nila nagawa yan. Iba-iba sila. No, hindi sila pare-parang 5,000, hindi sila pare-parang 2,000. Sila'y pag-apapalan nila ay hindi doon sa pera. Yun ay bunga lamang na pagkilala na sa Panginoon sa buhay. Kaya tunay na kayamanan nila ay ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa ano ang buhay? Amin po ba? So palakpan natin ang Diyos. Tayo lahat ay tumayo. Panginoon, salamat po sa magito na kami po ay nagkatipon. Salamat sa iyong
lingkod na ginamit sa iyong pamilya. Salamat, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay narito, wow na wow, nalubos ka makilala sa aming buhay. Kaya ikaw ang aming kayamanan, ikaw ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinapanalan sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. We all say Amen and Amen. God bless you po.